Mga kwento ng lagim. Hinagkanya si Wilson. Sa pamamagitan niyon ay pinadama niya rito ang wagas niyang pagmamahal. Isang mahigpit na yakap ang iginawad nila sa isa't isa. Muli ay narinig nila ang maingay na ungulan ng mga buhay na bangkay at ang yabag ng mga ito na papalapit na sa kinatatayuan nila. Kaya naman, minadali na ni Wilson si Maris nang alinlangan si Maris na iwan ang nobyo. Gusto niyang samahan na lang ito hanggang sa kamatayan. Ngunit ipinagtabuyan siya nito. Pinasakay na siya nito sa bangka. Nagmamadali nang itinulak ng binata ang bangka at pinagsagwan ang dalaga para agad na itong makalayo. Habang papalapit ang mga buhay na bangkay, ay papalayo naman sila sa isa't isa. Luhaan si Maris. Labag sa kalooban niya ang iwanan si Wilson sa senaryong iyon. Tila ba dinudurog ang puso niya. Si Wilson naman ay pilit nagpapakatatag habang inihahatid ng tanaw ang nobya na sakay ng papalayong bangka. Hinihintay na lang din niya na maabutan siya ng mga paparating na buhay na bangkay. Pinagsadyos na niya ang kanyang kapalaran. Napahinto sa pagsagwan si Maris at napapikit na lang nang makita niyang narating na ng mga buhay na bangkay ang kinatatayuan ni Wilson. Sa kabilang isla kung saan ang iba pang nakaligtas ay nagtipon-tipon. Nasa isang sulok lang si Maris. Tulala at hindi maalis sa isip ang mga nangyari sa isla nila. Sa isang iglap ay nawala ang lahat. Ang kanyang negosyo at ang pinakamamahal niyang nobyo. Noon niya napagtanto na hindi niya nagamit ng tama ang lumipas ng mga oras at panahon. Kung maibabalik lang sana niya ang bawat pagkakataon, ay mas pipiliin niya na ilaan iyon kay Wilson. Muli siyang napayuko at napaiyak sa isiping iyon. Sa pagsikat ng araw, nagising si Maris mula sa pagkakahiga sa bangka. Dinig niya ang usap-usapan ng ibang mga nakaligtas na nasa pangpang. Ang pinagmulan daw ng pagbangon ng mga bangkay ay isang sumpa. Sumpa ng anak ng mangkukulam na pinatay ng mga taga-isla. May nagsabi rin na dahil sa isang kemikal mula sa isang kumpanya sa bayan na itinapon sa lumang sementeryo ng isla. Ang mga nag-uusap ay napahinto at napatingin sa isa pang bangka na paparating. Sakay nito ang ilang pang mga tao. Napatingin din doon si Maris. Napatayo ang dalaga. Nakisiksik sa nagkakagulong mga tao. Patakbo siyang lumalapit sa bangka para salubungin si Wilson. Nagyakap agad sila ng
magkalapit. Nagtataka siya kung paano ito nakaligtas. Hindi rin maipaliwanag ni Wilson. Bagamat ininda niya ang sakit ng kagat sa kanyang likod, ay nagtaka rin siya nang hindi siya galawin ng mga buhay na bangkay. Inamoy-amoy lang daw siya at tapos ay isa-isa nang nag-alisan ang mga ito. At hindi rin siya naging tulad nila. Hinintay niyang mangyari iyon sa loob ng magdamag, tulad na nangyari sa iba na minuto lang ay nag-transform na. Subalit, hindi ito nangyari. Ang mga lumipas na oras ay ginamit niya para isa-isang lipunin ang mga buhay na bangkay. Gamit ang kanyang itak, pero malaki ang isla nila. Kaya hindi siya nakakatiyak kung nagapinan niyang lahat. Babalik pa siya roon para tapusin ang kanyang misyon. Kapag malinis na ang isla, ay saka lamang ulit sila makakabalik doon kasama ang iba pa. Sa ngayon ay magpapahinga muna siya at muling tutunguhin ang isla para maghanap pa ng ibang maililigtas at unti-untiin na rin ang pagpapabagsak sa mga natitira pang buhay na bangkay doon. Labis ang tuwang nararamdaman ni Maris. Nagpasalamat siya sa Diyos sa muling pagkakataon na ibinigay sa kanya, sa kanila ni Wilson. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.